Aarestuhin si Senator Bato de la Rosa kung magtatangka siyang tumakas o umalis ng bansa matapos isyuhan ngayon siya ng Immigration Lookout Bulletin Order. So meron siyang lookout bulletin mga order mga tol at hindi siya pwedeng umalis ng bansa at kung sakasakaling tatangkain niyang mag-abroad, pumunta sa ibang bansa na pwedeng magprotekta sa kanya, aarestuhin siya. Sabing ganun dito sa balita. Well, samahan ninyo ako mga kapatid mula rito sa 24 oras. Alamin natin ng buong detalye. Bigyan natin ng komentaryo at reaksyon. Aarestuhin si Senador Bato de la Rosa kung magtangka siyang mag-abroad. Inisyuhan na siya ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice o DOJ. Nakatutok si JP Soriano. Gaano kaya magiging matibay, may pangil etong lookout bulletin order na to? Kasi mga tol, sa ibang mga pagkakataon, kahit na may mga lookout bulletin order na o sa ibang pagkakataon na may mga kaso na, may mga nakakalabas pa rin ng bansa eh. Diba? May mga nakakatakas pa rin. At once na nakatakas mga tol o nakalabas ng bansa, doon na ngayon na magpapakahirap ngayon na habulin. Halimbawa na lang, ewan natin mga tol kung talaga bang hinahabol o hindi. Diba? Etong si Saldico. Pero yung si Saldico naman nakalabas ng bansa, wala naman lookout bulletin order yun eh. No? Yun nga lang, pag lumabas ba si Senator Bato ng bansa is mas magiging siya, safe na talagang hindi siya aarestuhin at madadala siya sa ICC. Di ba? Meron ding mga bansa na talagang naikipag-cooperate sa ICC. Maliban na lang siguro kung pupunta siya dun sa mga bansang poprotektahan talaga siya o hindi makikipag sa Interpol o ICC. Halimbawa sa China. Di ba? Baka pag dun siya pumunta kasi dun nga dating gusto magpakupkup ni dating Pangulong Duterte, di ba? Sabi sa mga ulat, sabi sa mga balita. Pero etong si Senator Bato, bago pa man siya makaalis, na-issuehan na siya ng Immigration Lookout Bulletin Order. Ang tanong, gaano kaya katikas yan o kalakas yung order na yan? May pangil kaya yan? Kasi baka mabalit-balitaan natin, wala na, nakalabas na, no? Tuloy natin to. Matapos ang huling tangkang pag-aresto sa kanya nitong Lunes, malaya nang nakagalaw sa Senado si Senador Bato de la Rosa hanggang nung huling sighting sa kanya nitong Miyerkules. Pero ibang usapan ayon sa Department of Justice o DOJ kung magtangka na si de la Rosa na lumabas ng bansa. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. As a mockery of justice, panghahamak daw sa katarungan o sa hustisya. If Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made. Nag-issue na ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay de la Rosa sa Bureau of Immigration na nasa ilalim nito. We've sent notices to our border control authorities, basically. So, in effect, if he will be cited or if he will be seen trying to flee the country, he will be arrested. Sabi ng Pero sa tingin niyo ba may posibilidad pa rin na makaalis si Senator Bato? Kasi di ba may mga backdoor, may mga private jet na pwede niyang gamitin. Tapos maikipagkuntsaba sila doon sa... Pwede gawin kasi halimbawa na lang yung ibang mga nakasuhan na dati rito sa Pilipinas na aresto na, nakaalis pa ng bansa. Sila Guo, yung Chinese na dating mayor, Alice, di ba? Isa yun mga tol, pero nahuli rin naman yun sa ibang bansa, di ba? Tuloy natin. Kagawaran sa labas ng mga paliparan ay wala mo nang ikakasang pag-aresto habang hinihintay ang palugit ng Korte Suprema para makapagkomento muna si de la Rosa at ang gobyerno sa petisyon na huwag siyang ipaaresto. Okay, so hindi mo na siya aarestuhin sa labas ng mga paliparan. Ibig sabihin, malaya siya ngayon, walang aaresto sa kanya. Pero once na gusto niyang umalis na ng bansa, doon pwede siyang arestuhin. Ibang usapan na yon. Makikinig tayo kung ano sasabihin ng Supreme Court. Kasi yun lang po ang tama. Makinig tayo. Siya po ang inatasan ng ating saligang batas na maging final arbiter ng mga usapin na ganito. So makikinig tayo sa Supreme Court. Okay. Gayunman, ibang usapan anya kung magtangka siyang mag-abroad. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno. Di ba? Na mapanagot siya. Kaakibat dito, tandaan natin, we have international commitment.
Nauna nang ipinunto ng Justice Department na sa Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, pinapayagan ang pagsuko ng isang suspect sa isang international tribunal. So ito ngayon ang batas na nagagamit ngayon, no, kay Senator Bato. Wala siyang magagawa kasi may batas to rito. Nasa Constitution. Ito Republic Act 9851, Chapter 7, Section 17. If another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution, authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Naku po, talagang yari dito si Senator Bato. Sabi ni Secretary Vida, kung gugustuhin daw ni Senator De La Rosa, handa silang bigyan ng protective custody o sa ilalim sa kustudiya ng DOJ ang senador. Gagalangin daw nila ang karapatan ng senador at susundin anuman ang desisyon ng Korte Suprema. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni De La Rosa. Bumuo na rin ang DOJ ng Special Panel of Prosecutors na mag-iimbestiga para sa binubuong kaso kaugnay ng barilan sa Senado. Sabi nga 'di ba, ano daw 'yan, staged, planado. 'Di ba? Para daw talaga makatakas. Sino ba 'yung nagsabi nung PNP ba o NBI? Basta may mga ganun Pero sentimiento kasi ng NBI 'yon, staged o planado daw itong nangyaring putukan dito sa Senado. Kumbaga parang pang-agaw attention ba? Pinagpapaliwanag ang Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim ng DOJ. Sakop din ang susuriin ang iba pang naganap doon. Itong footage na to, naging meme na to sa iba't ibang mga social media post. Pinagpepiestahan na to ng iba't ibang ginagamit na rin to sa marketing. So itong senaryo na to kung saan nasabsob o nadapa si Senator Bato sa kanyang pagtakbo sa hagdan dahil nga sa mga humahabol daw sa kanyang mga NBI na aaresto sa kanya. Bilis tumakbo ni Senator Bato, biruin mo, paakyat pa yan. Mula May 11 hanggang May 14 nang makaalis si De La Rosa sa Senado. Within 48 hours from receipt of the order, all relevant evidence and records pertaining to the series of events that transpired at the Senate complex from May 11 to May 14, 2026. Kaugnay ng apela ni Senate President Alan Peter Cayetano na isuspende rin si NBI Director Melvin Matibag. I don't see any reason why Director Melvin Matibag will be suspended or preventively suspended given the current circumstances. So gusto ni Senate President Alan Cayetano na masuspende rin etong NBI Director na si Matibag, mga tol. Ano ang inyong masasabi tungkol dito sa mga balitang ating napapanood ngayon? Medyo nalilihis ang atensyon ng madlang people. Dito sila naka-attention ngayon. No? Pero syempre marami pa rin ang nag-aabang na umusad ang katarungan para naman sa ating bansang Pilipinas. Kasi kung iisipin natin mga tol sa hirap ng buhay ngayon, diba? Napapakahirap ang mga Pilipino. Pero kung iisipin mo kung gaano kalaki ang halaga na kinuha, ninakaw sa kaban ng bayan, na nagpapakasasa sila ngayon, nagpapakasarap sa buhay nila. Diba ngayon hindi natin nararamdaman yung epekto kasi nga mainit, maaraw, diba? Talagang sobrang init ng panahon ngayon. Pero pag dumating na yung panahon ulit ng tagbagyo, tag-ulan, pagbaha na naman sa napakaraming lugar, ayan, maaalala na naman natin mga tol, yung dapat na para sa atin na nilagay sa maleta na mga hayop na yun. Anyway, ano masasabi nyo rito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba.